Kimberly's POV. Saka may boyfriend na ako, Dustin ang pangalan. Engineer siya sa pinapatayong building natin. At umugong ang bulungan sa loob. Tsak niyang kakalat agad ang balita at nawawalang chismis sa kanila ng boss. Uwian na, napagod siya sa trabaho. Madami silang inayos dahil nagkaroon ng paglilipat ng mga gamit. Napatingin siya sa cellphone. Madaming missed call mula sa hindi kilalang number. May mga text messages din. Minuksan niya ang messages. Nasa kulungan si Lance. At humihingi ito sa kanya ng tulong na nasa presinto dahil sa shoplifting. Na-stress siyang bigla. Nagmamadali siyang lumabas ng building. Nakasalubong niya si Dustin. Napakapit siya sa braso nito na muntik na siyang matumba sa pagmamadali. O bakit? May problema ba? Oo, nasa presinto kapatid kong si Lance. Pupuntahan ko ngayon. Tara't sasamahan na kita. Nasa parking lang ang kotse. Binigay nito sa kasamang report at inutusang iabot kay Matias. Nakipag-usap siya sa mga pulis. Ang gusto ng may-ari ng grocery store ay bayaran ng kapatid niya ng 10 doble ang kinuha nitong paninda. Nasa bank ang paunang perang binayad ni Luis. Nakita niyang kumuha si Dustin ng pera sa wallet. Magkano po ba? Tanong nito sa may-ari ng tindahan. 5,000. Naglabas ang binata ng pera at inabot sa may-ari. Dustin, maraming salamat. Babayaran ko din bukas pagka-withdraw. Wag na, para kay Lance naman. Lagi ko nakakalaro sa basketball yan noong bata pa. Naging malapit sa pamilya niya si Dustin. Botong-boto ditong pamilya niya. Makakatikim na sermon sa kanya si Lance. Hindi sila pinalaking magnanakaw ng mga magulang. Palagi din niya itong pinapangaralan. Yumakap sa kanyang kapatid nang ilabas ng mga pulis sa kulungan. Nakita niyang pasa at sugat nito sa muka. Ano nangyari sa iyo? Sino may gawa niyan? Uminit ang ulo niya. Bakit binugbog ang kapatid niya? Nagtangka siyang manlaban sa mga tao kaya nakuyog. Mabuti nga't yan lang inabot niya. Anang pulis. Magsasalita pa sana siya pero inawat na siya ni Dustin. Tara na, ipagamot natin si Lance sa ospital. Kuya Dustin, maraming salamat. Yumakap din ang kapatid sa binata. Mamaya na niya sesermonan ng kapatid sa bahay. Mali ang ginawa nitong pagnanakaw at ang mga kinuha nito ay personal na gamit pambabae. Kagaya ng shampoo, conditioner, napkin at lotion. Alam niyang para sa kinakasama ang mga gamit na inumit ng kapatid. Naiiling na lamang siya. Nagayang kumain si Dustin pagkagaling nila sa ospital. Hindi na niya tinanggihan at kumukulo na rin ang kanyang tiyan. Kumain sila sa paborito niyang fast food chain at alam din ng binatang gusto niyang kainin. Madala siyang ilibre at pautangin ng binata kapag nangangailangan siya ng pera noon. Napakaswerte ng mapapangasawa nito. Nakakailang subo na siya ng pagkain na naisipan niyang kuhanin ng cellphone sa bag. Nalaki ang mga mata niya sa 5 missed calls ng boss at 5 messages nito. Lagot, nakasilent ang phone niya kaya hindi niya nadinig at nakalimutan niya na may date nga pala sila. Umilaw ang cellphone at muntik niyang mabitawan ito sa takot pagkakita sa pangalan ng boss. Tumayo siya at sinagot ang tawag. Inihanda na niya ang tenga sa bulyaw nito. Nasaan ka? Alam mo bang napaka-importante ng oras ko? Halos mabingi siya sa lakas ng boses nito. Sir, bukas na lang po tayo mag-date. May nasikaso lang po ako. Binabana niya kagad at pinatay ang cellphone. Bukas na lang siya magpapaliwanag. Maaari namang ipagpaliban ng fake date nila. Naunang bumaba si Dustin upang pagbuksan siya ng pintuan ng kotse. Ang gentleman talaga nito. Binigyan niya ng matamis ng ngiti ang binata upang magpasalamat na kaagad na paalis. Nagulantang siya na makasalubong ng tingin ng boss na naghihintay sa kanya sa harap ng kanilang bahay. Nakatayo at nakasandal ito sa kotse. Mapanganib ang itsura ng amo. Tila nagbabagang mga mata nito. Agad siyang lumapit. Sir, may kailangan po ba kayo sa akin? Hindi sumagot ang binata, bagkus ay nakatuon ng atensyon nito kay Dustin. Sir, si Dustin po, kaibigan ko. Dustin si Sir Luis, ang CEO ng Unicorn Marketing Agency. Pakilala niya. Walang kumikibo sa dalawa, nagsukatan ang mga ito ng tingin. Pumagitna siya sa 2 lalaki. Inabot ni Dustin ang kamay kay Luis na alam niyang hindi tatanggapin ng kanyang amo. Mas lalong humaba ang kanyang buhok dahil 2 makikisig na lalaki. Ang tila nais magsuntukan para sa kanya. Ipinilig niya ang ulo dahil naisip niyang parehas na hindi niya kasintahan ng 2. Lumabas ang tatay Elmo niya at tinawag ang mga lalaki papasok sa loob ng kanilang bahay. May mga bisita pala tayo. Pumasok kayo mga Ginoo.
Siya tayo. Tuwang-tuwa na naman ang kanyang ama dahil masasayaran na naman ang lalamunan nito ng alak. Bakit bang mga lalaki hindi makakapag-usap ng walang alak sa harapan? Tay, magpapadala ko ng masarap na alak, ani Luis. Tay, umorder na kayo ng pulutan na gusto nyo, sabi naman ni Dustin. May mga kapitbahay na namang nakiusyoso sa kanila. Kilala ng mga to si Dustin. Magiinuman ng tatlo't nagtawag pa ng mga kaibigan ng kanyang ama. Tumabi sa kanya si Luis at tumakbay. Tay Elmo at Nanay Delia, tutalay kaharap ko na po kayo. Hihingin ko na po ang kamay ni Kimberly. Nagpaplano na po kaming magpakasal. Nakita niya sa sulok ng mata na nagulat si Dustin. Hindi siya makatingin sa kinaupuan nito. Hinalikan pa siya sa noo ng boss at ayaw nitong bitawan ng kanyang kamay. Nakakita siya ng pagkakataon na makaalis ang pukan ng mga nagiinuman. Sinilip niya sa kwarto si Blair. Nakita niyang gisingit at nagbabasa ng comics. Pasensya ka na't maingay na naman. Nakita ko si Dustin at ang boyfriend mo. Ate, kung akong inaalala mo, kaya mo pipiliin ng boss mo, wag mo kong alalahanin. Ginulo niya ang buhok ng kapatid. Ate, madami ka ng sinakripisyo para sa pamilya natin. Panahon na para isipin mo din ang sarili mo. Saglit siyang natigilan, nabubuhay lamang siya para sa pamilya. Lahat ng galaw at desisyon niya sa buhay ay para sa mga to. Blair, gusto ko ang mga ginagawa ko para sa inyo. Huwag kang masyadong mag-isip. Magpapagaling at magpakalakas ka para makagala na tayo. Tipid na ngumiti ang kapatid. Natapos din sa wakas ang inuman ng mga kalalakihan. Nauna nagpaalam si Dustin, sumunod si Luis. Sweetheart, ihatid mo ko sa labas. Ayaw sana niyang ihatid ang boss dahil natitiyak niyang mapapagalitan siya. At hindi nga siya nagkamali. Saan kayo nagpunta? Anong ginawa niyo? Nagmuntal ba kayo, ha? Hawak nitong kanyang braso. Ang dumi ng isip niyo, sir. So anong ginawa niyo? Nagtitigan sa loob ng 3 oras? Nawala ka't pinaghintay ako? Gigil na sabi nito. Pasensya na po, nagpunta kami sa presinto. Lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Presinto? Bakit? Nahuling nag-shoplift ang kapatid kong si Lance, tinubos namin sa presinto. Humigpit ulit ang kamay nito sa kanyang braso. Bakit hindi ka sa akin humingi ng tulong? Hindi ko na naisip, nagmamadali ako. Luke, kapag may problema ka, sa akin ka unang lalapit. Natouch ang kanyang puso sa sinabi ni Luis. Handa siyang tulungan ng binata. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang mga laban sa buhay. Paano kung may makakita sa inyo ni Dustin na yon at makarating kay Lola Marta? Kapag nalaman ng matanda na nagpapanggap lang tayo, magbabayad ka ng malaki. Naintindihan mo? Sarili na naman niyang iniisip na lalaking kaharap. Akala pa naman niya ay sincerang concern nito para sa kanya. Ngunit kagaya lang pala ng relasyon nila na peki din. Papasok na siya sa trabaho nang magulat na nasa labas ng bahay nilang sasakyan ni Luis. Sinundo siya nito. Siyempre, para mas makatotohanan ng pagpapanggap nila at walang makitang butas ang lola nito. Matamis ang ngiti ng amo niya. Napakabango din sa loob ng sasakyan. At higit sa lahat, napakagwapo ng CEO. Sir, dyan na lang po ako sa gilid bababa. Baka may makakita sa atin. Kung hindi mo alam, may pinagchichismisan na po tayo ng mga empleyado nyo. I don't care. Binaba sila ng driver sa main entrance at madami silang nakasabay na empleyado sa paglalakad. At muntik siyang himatayin ng hawakan ng CEO ang kanyang kamay habang papasok ng Unicorn Marketing Agency. Nalaki ang mata ng bawat empleyadong nakakasalubong nila. Pilit siyang kumawala mula dito ngunit tila nakalakang kamay nito sa kanyang kamay. Humabol sa paglakad si Dorina at napatingin sa kamay nilang magkahawak. Akala niya bibitaw na ang boss, ngunit hindi nito ginawa. Anong palabas na naman to? Pinagsiselos ba dito si Dorina? Luis, pupunta na ako sa quarter namin. Aniya bago bumukas ang elevator. Nasa first floor ang kwarto ng maintenance at cleaners. Nagmamadali siyang lumakad palayo. Okay sweetheart, see you after work. Medyo malakas na sabi nito. Hiyang-hiya siya sa mga taong nakakarinig. Nag-umpisa na siyang maglampaso ng sahig. Madaming mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. Buwisit naman kasi ang boss niya. Bakit nito hinawakan ng kanyang kamay sa harap ng mga empleyado? Lumapit si Ate Clara sa kanya habang kumakain siya ng tanghalian. Pinapatawag ka ni Sir Luis sa opisina niya. Tumango siya at pumasok muna sa banyo. Nilugay niyang buhok at naglagay ng pulbos at manipis na lipstick. Pagkatapos mag-toothbrush. Sumakay siya sa elevator. Sanay na siyang gumamit nito. Ano kayang kailangan ng amo niya at gusto siyang makausap? Naabutan niya itong nakaupo sa sofa. Yes sir, ano maipaglilingkod ko sa inyo? Pilit niyang pinagsigla ang boses.
Alisin mo na ang po at pagtawag sa akin ng sir. Magiging mag-asawa na tayo. Masanay ka ng Luis or sweetheart ang itawag sa akin. May ibibigay lang ako sa'yo. May nilapag itong kahon na maliit sa ibabaw ng table. May gift for you para sa birthday mo bukas. Napangiti siya nang maalala nitong kanyang kaarawan. Binuksan niya ang box. May laman itong singsing na may malaking bato sa gitna. A diamond ring for my wife. Wear it. Diamond? Hindi ba't mahal daw ito? Kinuha niyang singsing at sinuot. Teka, baka ibawas sa bayad sa kanyang presyo ng singsing. Dahil clumsy siya, nahulog niyang diamond ring sa ilalim ng mga paa ni Luis. Dali-dali siyang lumuhod upang hanapin ang singsing sa ilalim ng sofa. Napahawak siya sa mga hita ng binata. Nakuha din niya ang ring at sinuot sa daliri. Akmang tatayo na siya, ngunit sumabit ang kanyang buhok sa botones ng polo shirt ng boss. Hindi maaring mabawasan kahit ilang strand ng buhok niya na idodonate sa kapatid. Sir, patulong! Pakialis ng marahan ng buhok ko. Muli siyang lumuhod sa harapan nito at yumuko upang matanggal ng binata ang nabuhol na buhok sa damit nito. At siya namang pasok ni Mami Claudia. Naabutan itong tagpong hindi maganda sa paningin. Oh, I'm sorry. Wrong timing yata ako. Sige lang, ituloy niyong paggawa ng apo ko. Anitong muling sinara ang pinto. Mom, it's not like that. Tumayo siya nang maalis ng boss ang nakasabit na buhok niya. Hinila siya ng binata at bumagsak siya sa kandungan nito. Hindi libre ang singsing. May bayad yan. Wala akong pambayad at wala din akong hilig sa... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Kiss me. Napaawang ang kanyang labi at sinamantala yun ni Luis. Dinampian siya nito ng banayad na halik sa labi na tila ba binibigyan siya ng pagkakataong umiwas kung nanaisin niya. May dumaloy na kuryente mula sa mga labi nito papunta sa kanyang buong katawan. Hindi niya alam ang tawag sa damdaming lumulukob sa kanyang pagkatao. Napatitig na lamang siya sa mapulang labi nito na tila ba nangangako ng ligayang nais niyang muling nararanasan sa piling nito. Kinabig siya ng amot hinalikan ng mariin sa labi. Hindi siya humihinga. Mauubusan na siya ng hangin kaya naitulak niya ito ng bahagya. Gumapa ang labi nito sa kanyang leeg at balikat. Muli siyang siniil ng halik ng binata. Ang sarap nitong humalik, tila siya maiihi lalo na ipinasok nitong dila sa loob ng kanyang bibig at laruin ng kanyang dila. Lumalalim ang halik nito na naghahanap ng katugon kaya ginaya niya ang bawat galaw ng mga labi nito. May nadinig silang katok. Agad siyang tumayo't inayos ang sarili at naupo sa kabilang side ng sofa. Sir, you have a meeting that will start 15 minutes from now, sabi ni Matias at ngumiti sa kanya. Okay, ihanda mo ng presentation. Naunang lumabas ang sekretary at kasunod na sila, napigilan siya ni Luis. Gusto ko lang malaman mo na nakarating sa akin ang balita ng boyfriend mo daw si Dustin. Naalala niyang matamis na halik na pinagsaluhan kaya nagawa niyang magbiro. Bakit? Nagsiselos ka ba? Ngunit hindi nito nagustuhan ang kanyang biro. Luke, hindi kita type at ginagawa ko mga dapat gawin dahil kailangan natin papaniwalain si Lola. Na magkasintahan tayo at magpapakasal. Huwag kang mawawala sa katotohanang peke ang relasyon natin. Nalilito na siya sa pabago-bago ng mood ng boss. Kanina, ay sweet ito, ngayon naman ay mainit ang ulo. Daig pa nitong babaeng may buwan ng dalaw. Pinili niyang manahimik na lamang at naunang lumabas ng opisina. Namutla siya nang makita si Dorina na nakatayo sa gilid ng pintong nakaawang. Nadinig kaya nitong mga sinabi ni Luis? Malaking problema kapag nagkataon. Nadinig ko ang lahat. So, hindi totoo ang relasyon niyo ni Luis. Abot tengang ngiti ni Dorina. Aga niya itong hinila sa malapit sa hagdan upang kausapin. Hey! Bitawan mo nga ako. Anong binabalak mo sa akin? Angil ng babae. Wala akong binabalak na masama sa'yo. Huwag mo sasabihin kay Luis na alam mong totoo kung hindi magagalit yun. Walang dapat ibang makaalam na peke ang relasyon namin. Pinagsalikop nito sa dibdib ang mga kamay. Well, madali akong kausap. Hindi ko sasabihin sa kanya pero may hihingin akong pabor sa'yo. Lagot na. Sige, anong hihingin mong pabor? Kunot nung tanong niya. Tutulungan mo kung muling mapaibig si Luis kapag naghiwalay na kayo. I want him back. Teka, hindi ba't mahal ka pa niya? Talaga? Sinabi niya sa'yo? Nagliwanag ang mukha ng kaharap. Hindi, pero sa tingin ko mahal ka pa niya. Talaga ba? Akala ko imposible na kami magkabalikan ulit dahil sa'yo. Mukhang magiging mag-BFF tayo. Kinilabutan siya sa sinabi nito. Mukhang may dagdag siyang problema. Friends? Inabot ni Dorina ang kamay at kanyang tinanggap. Okay friends. Aniya na alanganing ngumiti.
Nagdududa siya sa sinseridad ng babae. Hindi niya ito dapat pagkatiwalaan. Pasensya ka na, may gusto sana akong itanong sa'yo. Bakit nahuli ka ni Luis na nakipagtalik sa stepbrother niya? Hindi mo gagawin yon kung mahal mo siya. Nag-away kami ng time na yon, lasing lang ako. 2 taon na kami magkasintahan. Wala pa ding nangyayari sa amin. Sabi niya kapag daw ikinasal kami, saka kami magtatalik. Nakita kami ni Fabian, nila Luis at ang parents ko sa kama, kaya pinakasal ako kay Fabian. Huli ng lahat kahit magsisi pa ako. Umasim ang mukha niya, pero sino ba naman siya para husgahan ng kalandian ni Dorina? Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Pero parang hindi niya magagawa sa lalaking mahal niyang magtaksil. Malaki ang respeto ni Luis kay Dorina dahil iningatan itong puri ng babae at handang maghintay hanggang wedding night. Ibig sabihin ay mahal talaga ng binata ang dating kasintahan. Madalang na lamang ang lalaking naghihintay na maikasal bago kuhanin ang pagkababae ng girlfriend. Kimberly, kailangan bumalik sa akin si Luis. Tulungan mo ko. Lalo at siyang magiging solong tagapagmana ng mga moya. At lumabas din ng totoo. Mukha din palang pera si Dorina, kagaya niya. Nadismaya siya. Akala pa naman niya ay mahal na mahal nito si Luis. Sige, pero sa ngayon wag mo sasabihin sa kanya na alam mo ng totoo. Baka palitan niya ako tumanap ng babaeng totoong pakakasalan. Ikaw din. Oo, hindi niya malalaman. Nasisiyahan tumango ang babae. Natuloy ang fake date nila. Naglalakad sila sa malaking park na madaming street foods. Halos lahat ay napapalingon sa gwapong boss. Proud naman siya kahit siyang kasabay nito sa naglakad. Lumapit sila sa nagtitinda ng fishball, kikiam at kwek-kwek. Kumuha siya ng cup at nagtusok. Nakita niyang walang arte ang boss na tumusok at naglagay din sa cup ng fishball at sauce. Baka magkasakit ka. Baka hindi sanay ang tiyan mo sa ganitong pagkain. Ani ang nag-alala dahil napapadami ng kain ito. Lumaki ako sa hirap kaya gusto ko mga ganitong pagkain. In case hindi mo alam ay ninakaw ako nung sanggol pa lamang at pinagmalupitan ng mga taong tinuring kong pamilya. Lumaki ako sa hirap. Nawalan siya ng kibo dahil hindi niya alam ang sasabihin. Mukhang traumatic ang naging childhood nito. Teka, magpicture muna tayo para maisend mo kay Lola Marta. Pag-iiba niya ng usapan. Oo nga pala, butit pinaalala mo. Kumuha ito ng ilang pictures nila. Kunwari masayang nagsusubuan at nagtatawanan. Anong plano mo bukas para sa birthday mo? Wala, hindi naman ako naghahanda kapag kaarawan ko. Sayang lang ang pera. Anong gusto mong regalo? Eto ng singsing na bigay mong regalo mo. Salamat dito. Hindi tumitingin sa kanyang binata at abala sa pagtusok ng fishball. Nga pala, simula bukas hindi ka napapasok bilang janitress. Ha? Kailangan ko ng trabaho. Nakita mo naman ang sitwasyon ng pamilya ko. Magiging personal assistant na kita. Ituring mong promotion. Napaawang ang kanyang bibig. Kailangan ko ng personal assistant at ikaw ang gusto ko. Dagdag nito. Gusto siya ng boss? Anong ibig sabihin noon? Gusto siya nitong mas madalas makita at makasama? Actually, suggestion niya ni Lola Marta. Ayan, malinaw na. Utos pala ng lola nito. Nananaginip na naman siya ng gising. Lihim niyang kinurot ang sarili. Ang hilig niyang mag-ilusyon. Assistant, anong gagawin ko? Si Matias ang bahalang magturo sa'yo. But basically, asagkasuhin mo lang lahat ng pangangailangan ko. Lahat. Iniisip pa lamang niya na makakasama niya ito sa loob ng bahay kapag ikinasal sila. Parang hindi na niya kakayanin tapos pati sa trabaho magkakasama din sila. Bakit hindi na lang si Dorina ang kuhanin mong assistant? Kilala ka na niya para madalas mo siyang kasama. Tinatanggihan mo bang trabahong aloko? 60,000 naman ang sweldo. Nalaki ang mata niya sa laki na sweldo. Hindi ako tatanggi sa utos na nakakataas sa akin. Bukas na bukas din ay magsisimula na ako. Good, may bonus ka kapag nagustuhan kong performance mo. Anong performance kayang sinasabi ng boss? Palagi naman niyang binibigay ang 100% sa bawat bagay na ginagawa niya. Naglakad-lakad sila sa tabing dagat. Tanaw nila ang malaking cruise ship. Naupo sila sa sementong upuan. Malakas ang hangin. Bakit kayo nagkahiwalay ni Dustin? Nagulat siya sa tanong nito. Ayaw ng parents niya sa akin. Sagabal daw ako sa pag-unlad ng anak nila. Tama naman sila dahil nag-abroad si Dustin ay nagkaroon to ng mas magandang buhay. Ganun lang? Sinunod niya ang parents niya? Hinayaan niya magkahiwalay kayo? Ako may kasalanan. Sabi ko may boyfriend na ako para kusa siyang lumayo. At naniwala siya sa kasinungalingan mo. Teka, ang dami mong tanong sa akin pero ikaw ayaw mo sumagot kapag ako nagtatanong. Sige, dahil birthday mo, pwede ka magtanong.
Sinong first love mo? Inaasahan na niya isasagot nito si Dorina. Pero gusto niya madinig mismo sa bibig ng binata. Umiling ang binata. I don't believe in love, but I believe in negotiation. It's like business. You have to calculate and strategize to win the deal. You only give something if I can get something in return. Kagaya ng relasyon natin ngayon. Ano daw? Hindi naniniwala sa love, kada tawag ni Dorina, pinupuntahan niya ito kaagad. Si Dorina, hindi mo siya mahal? Hinihintay niya ang sagot ng boss. Iba si Dorina, ibang sitwasyon namin. Tara na't ihatid na kita sa inyo. Hinatid siya ng CEO sa bahay nila kahit panay ang tanggi niya. Madilim sa loob ng bahay, mukhang naputulan sila ng kuryente. Baka nakalimutan nilang magbayad. Binuksan niyang pinto. Pagpasok niya biglang bumukas ang ilaw at nagkantahan ng happy birthday ang kanyang buong pamilya at si Bing. Paglingon niya kay Luis ay may dala itong cake. Make a wish, sabi na nakangiting binata. Pinikit niyang mga mata. Sana'y maging totoo ang relasyon natin, pero imposible naman. Kaya wish ko na lang na palagi kang masaya. Hinipan niya ang cake. Bakit ang kaligayahan ng boss ang hiniling niya? Dapat para sa pamilya niya. Teka, pwede bang ulitin ang wish? May dadagdag ako. Sabihin mo na lang sa akin ang wish mo. I will make all of them come true. Hiyawan ng mga tao sa loob ng bahay. Kiss! Kiss! Pasimunong ama sa panunukso. Kumain na tayo. Iwas niyang natatawa. Madaming pagkain sa mesa, may banner at lobo pa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagdiwang siya ng kaarawan, nag-uumapaw sa saya ang puso niya at natatakot siya. Ayaw niyang sumasaya ng todo dahil pakaramdam niya may padating na trahedya. Pilit niyang inaalis sa isip ang negatibong bagay. Napakasaya niya sa inihandang surprise birthday party ni Luis para sa kanya. Tumawag si Lola Marta at Mami Claudia upang batiin siya. Naka-video call sila. Tinawag din niya ang kanyang ama at ina upang makita ng mga to. Tuwang-tuwa ang mag-ina. So kasama pala sa pagpapanggap ang party na to. Malamang, bakit naman mag-aabala si Luis kung wala tong mapapala? Nabawasan ang saya niya pero wala namang dapat ikasama ng loob. Una pa lamang ay alam na niyang sitwasyon na sila'y nasa peking relasyon lamang. Nagpaalam na magsi-CR ang amo. Sinamahan niya ito sa likod bahay dahil nasa labas ang kanilang banyo. Nahihiya siyang bigla. Malinis naman ang kanilang banyo pero napakalayo nito sa banyo nito sa kondo't mansyon. Naku, hindi masyadong maganda yung banyo namin. Hinila siya nito sa loob. Kiss me. Tila siya naparalisa kaya hindi niya masunod ang sinabing ito. Isinandal siya nito sa pader ng banyo. Nilapit niyang mukha dito, kahiblan na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. Mapusok siyang hinalikan ng binata. Tumugon siya sa mainit na halik. Nag-uumpisa ng alisin ni Luis ang sinturon. May nadinig silang mga yabag na papalapit. Ninervyos siya at kaagad na lumabas ng banyo. Nakasalubong niya si Lenny. Ate, may tao po ba sa banyo? Oo, si Kuya Luis. Sandali lang ha. Palabas na yon, aniya sa kapatid. Lumabas ang amo sa banyo. Iniwas niya mga mata. Napansin niyang pilyong ngiti sa labi nito. Bakit parang minamanyak siya nito na gusto naman niya? Ganun ba talaga kapag hindi mahal? Katawan lang ang habol nito sa kanya? Eto na naman siya at nakakalimot, nabayad nga pala siya nito. Hindi lang ang serbisyo niya, kundi pati ang kanyang katawan. Nakipagkwentuhan pa saglit ang boss bago ito nagpaalam na uuwi na. Hinatid niya ito hanggang sa kotse. May inabot itong paper bag na maliit. Para sa'yo, happy birthday. Maraming salamat. Bakit naman napakadami mong regalo? Masyado na nakakahiya sa'yo. May kapalitan lahat ng binibigay ko sa'yo. Hinalikan siya nito sa noo. Binuksan niyang maliit na box at isang kwintas at ikaw itong nakaterno ng kanyang singsing. Diamond din ba to? Anyway, wala naman siyang pakialam sa presyo o kahit nga gawa sa tanso basta ang importante ay naalala siya. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Dumiretso siya sa opisina ng boss ngunit wala pa to. Naghintay siya sa loob. Hinawi niyang kurtina at tinanaw ang kabuuan ng kanilang bayan. Dumating na si Luis, kasabay si Matias at may bitbit itong malaking paper bag na inabot sa kanya. Ang aga mo excited ka ba? Isukat mong uniform mo, bungad nito sa kanya. Binuksan niyang paper bag at nakita niyang halos 20 pares ng uniform na magkakaiba ang kulay. Niladlad niyang isa, magandang mga kulay at easy lamang ang design ng mga dress. May zipper to sa harap. Pumasok ulit si Matias at may dala itong 7 pares ng sapatos na pawang high heels na nasa 2 inches ang taas. Ang dami naman ito. Baka ikakaltas mo yun sa sweldo ko Free ang uniform dito sa Unicorn Marketing Agency. And you can use this too. Inabot nitong black card sa kanya. Para saan to? Dito ko ba mawi-withdraw ang sweldo ko?
No, it's mine. The amount on that card is unlimited. You can use it kapag may gusto kang bilhin. Agad niyang ibinalik ang black card sa boss. Naku, sa'yo pala yan. Bakit mo sa akin papahawakan? Kailangan mong card na yan para kapag may papabili ako sa'yo ay makakabili ka kaagad. Ah, okay. Makakaasa ka na hindi ko yan gagastusin sa pansariling pangangailangan. Ano nga palang gagawin ko sa trabaho? Sinenyasan ni Luis ang secretary. Binigyan siya ni Matias ng ilang instructions na napakadali lang namang gawin. Taga-abot ng kung ano-ano sa boss niya ang kanyang trabaho. Taga-timpla ng kape at tagahanda ng pagkain nito. Naging busy si Luis buong maghapon. May kamiting itong mga kliyente. Pinuntahan siya ni Mommy Claudia at may dala itong cake para sa kanya. Happy birthday! Maraming salamat po. Nakakahiya po't nag-abala pa po kayo. Kamusta na? May nangyayari na ba sa inyo ng anak ko? Bilisan ninyo. Opo, may nangyayari naman po. Lumikot ang mata niya. Totoo naman na naghahalikan na sila, at least may nangyayari na kahit papaano. Good, ipinadala ko na sa bank account mo 30 million. Makukuha mo ng kabuuan pagsilang ng bata. May schedule na din sa pinakamagandang ospital ng kapatid mo. Susunduin siya sa linggo para sa chemotherapy session niya. Maraming salamat po sa tulong. May kapalit ang lahat ng ginagawa ko. Bigyan mo ko ng isang batang tagapagmana. Alam na niya kung saan nagmana si Luis. Alam po ba ni Lola Marta ang kasunduan natin? Hindi, bakit? Tinanong ka ba? Hindi naman po, kaso po gusto niya kaming magpakasal ni Luis. Oo, sinabi nga niya sa akin yan. Alam naman po ninyo na nagpapanggap lang po kami ni Luis na may relasyon. At parang hindi naman po tama na itali natin si Luis sa isang kasal. Hindi naman niya po ako mahal. Mary, my son, give us a baby and make him fall in love with you. Problem solved. Lalaki ang mata niya. Parang napakasimple ng pinapagawa nito. Paano po kung maunang paghihiwalay namin bago ang magkaroon ng baby? Para ang plano ni Luis ay kapag naibigay na ni Lola Marta ang malaking share ay makipaghiwalay na sa akin. Let's cross the bridge when we get there. Huwag ka mag-overthink. Maaga ka magkaka-wrinkles niyan. Basta akitin mi si Luis. Kung pwede, araw-arawin yung paggawa ng bata. Naiwan siyang hindi alam ang gagawin o iisipin. By the way, nice dress. Magandang design. Tama yan para madaling hubarin. Ani ng ginang bago umalis. Napatingin siya sa uniform. Malambot ang tela at bakat nga ang kanyang katawan. At totoong madaling buksan at isara ang zipper. Sinadya ba ni Luis na lagyan ng zipper ang harapan ng uniform?